Of course, now we also have from Paolo Avellino Global, Miss Cheryl Saigo. Hello, good evening, Kim and Paolo. So, actually, the question is for everyone. So, in connection with the movie title that It's My Love Will Make You Disappear, so do you think it's okay to just disappear in order not to hurt the person you love? Alam mo, tara na, mag-disappear na tayo. Kakayanin. Alam mo, maaga pa po ata yan sa question na. Ano pa yun, mga 9 PM pa po yun. Okay lang daw ba mag-disappear para hindi masaktan yung tao? Ako personally, feeling ko, kung ako yung mawawala, ganun. Kung ako mawawala, parang hindi masaktan. Ikaw na lang ito. Ako siguro hindi siya okay sa akin na mag-disappear. Parang mas gusto ko magkaroon ng closure doon. But, you know, my wife and I, we stick together 24/7, so that won't not disappear. Grabe ko yan. Ang sagot ko naman po ay second motion. Ay second motion. Sa akin, hindi siya okay kasi parang yun na lang yung pwede mong ibigay dun sa taong minahal mo. Kahit pa paano yung certain closure na okay, kung gano'n man kayo katagal nagsama, siguro parang farewell gift mo na nabigyan ng tamang closure yung relasyon ninyo. Kaysa bigla ka mag-disappear na parang parang inatsukwera mo yung pinagsamahan niya. I agree din naman. I think mas magandang i-end ang isang bagay or relationship in a very good note na everything is mature, napag-usapan, and parehas yung maiintindihan kung bakit ganun yung nangyari. Pero if ikaw naman yung makaka-receive ng biglang nag-disappear yung isang tao sa buhay mo, para sa akin naman kasi, minsan, no closure is closure. So pag nawala siya, and kinaya mo hanapin, wala talaga, I think you have to find that peace in yourself na wala na, okay na, tama na. Yes. Kasi kami, parang okay na lang. Okay na alam Sa akin kasi, depende sa sitwasyon. Yung iba kasi kahit anong closure ng bigay mo, hindi talaga bibitiw o hindi bibitiw. May pagkakataon din na sa tingin ko parang ng Diyos na kailangan lang talaga maglaho bigla para makapag-isip kayo, palinahon kayo. Sa tingin ko pwede naman bumalik yung pagkakataon. Sa akin, it's kind of the same kay Mark. Situational. Depends on the situation. Pero parang kayo pa yung sagot ko bilang teleserye ako mag-isip. Parang minsan kasi may mga pagkakataon na, di ba, kung pupuksain yung minamahal mo, kung bibigyan ka ng pagkakataon, di ba? Bibigyan ka ng pagkakataon na... Kumbaga, iniisip ko kasi pang PG eh. Kung papatayin, paano kung papatayin yung mahal mo, pero, di ba, kung papatayin siya kung babalik ay kung lalapigan mo siya. Depende sa... Hindi mo naman ang action agad. Kasi, parang yung kidnapping. Ako naman, napaka-uwi nang hindi lang bibigyan ng closure, yung basta na lang mag-disappear. Di ba yung lalaki, sobrang nang nililigawan yung babae, tapos yung babae naman nananahimik lang. Tapos biglang mawawala, wala siya. Sobra naman yun. Di ba, hindi dapat nag-disappear dahil respeto na rin yun sa babae or sa lalaki. Tama. Pero paano kung biglang bumalik? Anong reaction mo? Ako na yung mag-disappear pag bumalik siya. From the media. I believe, yes. Hi, good afternoon. Congratulations po sa film na, sa upcoming film ninyo. But in first question po for the cast ng My Love Will Make You Disappear, can you describe kung paano magpakilit ang K-pop off-cam po? Alam niyo po, first time ko po nakasama si Kim and si Paolo. Kinilig po talaga. As in, iba po yung mga tingin. Ayun po nga, kinilig po talaga sila. Knowing na first time ko po silang makatrabaho.
Ako naman, kasi nakatrabaho ko na sila sa previous project. Kasi syempre, hindi kami nagkakalayo talaga ng itsura ni Pao. Kailangan lagi ako kasama ni Pao sa mga project niya. So, nung nakita ko sila magsama before, until now, mas nakakilig sila. No joke. Parang, ayoko magsalita. Ako, super love na love ko tong dalawang to. And nung pag nasa set ako, parang nagiging fan rin nila ako. Kaya parang wala na akong masabi. Itataya akong buhay. Please take note. Itataya ako yung buhay ko rin ako. Bata ka pa sa yung buhay. Alam niyo, ang tamang tao na sumagot dito si Ate Wilma talaga eh. Siya yung dapat eh. Kasi sa set, nakikita ko, nakabantay siya parang may radar. Pag nakakalimot silang dalawa, si Pao si Kim na nandun kami, biglang gumagano ng radar ni Ate Wilma, binabantay. Oh, sweet na naman kayo, kaya na naman. So, kami naman yung mga minion ni Ate Wilma, taga-hukot. Gano'n sila kasi, may mga pagkakataon, syempre lilinya kami. Minsan kami lahat, makakalimot kami, nakatigil lang kami sa, grabe, ang cute ng dalawang ito pag magkasama, tsaka magkatabi. Ganun sila talaga, nakakalimot kami pag, panoorin nyo, grabe. Ayun, but of course, one thing that I'm really excited about dito sa movie na to is actually directed by Direct Chad Vidanes. And kung alam nyo, I feel like he's very known for yung K-drama aesthetic, cinematic. So, may mga parts na nakita niyo na sa movie, or what's it like working with Direct Chad? Second project na namin to with Direct Chad, and never fails naman na si Direct Chad, very collaborative, tapos alam mo yung visually appealing to the eyes talaga yung niya, mga shots, tapos inaalagaan niya din kami kung paano namin gagawin yung mga eksena. Very, sobrang maalaga and guided talaga kami. Kasi meron talaga siyang vision para sa pelikula, tsaka nakaka-amaze, nakakatuwa. Si Direct Chad is very collaborative. Hindi rin naman nagkakalayo yung edad namin. Pareho rin kami ng mga hilig sa buhay. Pareho rin kami mahilig manood ng mga pelikula. Pero happy ako na si Direct Chad yung gumawa nito dahil ang first movie nito. Okay. So first movie niya. First movie niya rin pala. So, damay-damay na kami dito sa I'm sure hindi kayo madi-disappoint. Makikita niyo yung mga effort na binigay ng aming director at ng mga tao na nasa likod ng kanto. Alright, thank you. So we actually have about 2 more questions from the media. So we could please stand up. Hello po. Congrats po, King Pao. Pahabol na questions na lang. Ano yung nagustuhan niyo sa isa't isa na trait na ayaw nyo mag-disappear? Ako pa, okay lang tanong ko. Siya, ayaw ko siya mag-disappear. Yung pagiging niya, listener, hindi siya nabibigay sa kadalidalan ko. Yun lang. Pag nabigay na siya, baka hindi na ako makapagkwento, tsaka hindi na talaga ako magsalita. Baka magkasalita ko. Kaya kinig lang. Sige, yung pagkukwento niya. Hindi siya nauubusan ng kwento, pero magtatingin na kami, hindi pa rin tapos yung kwento. In a good way. Pero joke na. Siguro yung isang trait na... Pinag-joke siya guys! Yung isang trait na gusto ko kay Kim na sana hindi mawala. Yung pagka-maalaga niya. At saka... One more question. Hello. Ayun. Last question na lang. Minsan ba dumarating din sa point na parang ayaw ko na mag-disappear tong taong to? May mga ganun na ba? Sino? Repair? Minsan Hindi, gusto ko disappear na. Sa inyong dalawa. Sa aming dalawa, huwag naman siya mag-disappear. Parang... Pakilala lang natin. Pakilala lang siya.
Now we have some more questions from fans. And from media pala, sorry. Hello, Kim and Paolo. Congratulations sa Hello. Pero Kim, Paolo, ano yung mga bagong na-discover while doing this film? Na-discover niyo sa isa't isa, yes. Siguro isa na-discover ko dito sa kay Kim, dito sa habang ginagawa namin itong pelikula ko ay marunong pala siya magalit. Marunong siya magalit. Marunong rin pala siya magreklamo. Baka nahawa siya sa akin, pero sana hindi ko naman influensya yung... Uy, grabe mo sa galit. Super, hindi naman. Uy, tawa. Paolo, ano yung parang padaan yung eksena yung parang siya nagalit? Wag na. Kasi, ito naman. Hindi, minor lang. Minor things sa set. Sa set naman. Hindi siya, parang work-related. Perfectionist, baka perfectionist. Or likes to have things in order, diba? Actually, nagalit si Kim kasi pala yung kiss namin. Kasi minsan naglaban ng lapla. Kasama kasi sila. Okay na. Ayaw ba? Ako, na-discover with Kim and Pao, sobrang professional talaga nila. Like, ako, I can say Pao is one of the leaders when it comes to the set. I mean, we respect yung mga directors namin, yung direct chats and direct Kim. Pero kapag nandiyan kasi si Pao, ako since nakatrabaho ko siya before, alam ko kung kailangan ko na magseryoso kasi we need to do what we need to do. And he's the type of person talaga na would lead you to do better when it comes to every scene. Ganun siya. So, makakawa ka talaga. I mean, all props to Pao. Si Kim naman, when it comes to working, yun yung balance ng dalawa. Kaya hindi ko mas naging enjoyable yung set na. Enjoyable? Tama ba yung word ko? Enjoyable! Kasi perfect balance sila eh. Si Kim naman yung magbubuhay sa amin lahat. Like, siya talaga yung pagdating niya pa. Prayer meeting ba ito? Ano siya? She's parang light naman sa amin. So kapag pinagsama mo silang dalawa, perfect combination. Ayun, ako ganun din. Kasi pag dumarating si Kim, gumagalan. Oh, ano na? So, very, masaya. And, Pao, gusto ko lang i-take yung pagkakataon na mag-thank you. Kasi first time ko rin na magkaroon ng katrabaho na yung co-actor mo is very, tuturuan ka. I mean, hindi naman na parang mali yung ginagawa ko, but to improve. Kaya super thank you, Pao. And that's all. Thank you. Sa akin naman, agree ako sa namin ni Bench na si Pao talaga, leader siya. And in some way, lalo na pag malaki eksena, siya yung muna sa collaboration talaga yun. Pagdating sa mga pwedeng gawin, pwede to, siya yung leader namin dun. And as actors, na-appreciate namin yung ganyang klase ng mga input. Si Kimi talaga, as is for this yan, the energy, I love it. Lalo na kahit mga 3 a.m., 2 a.m., kasi may mga gabi eksena. Grabe, as in, parang hindi namin namamalayan yung oras eh. Kasi ang sarap talaga nung cast na to, nakatrabaho. Ako naman, agree ako sa lahat ng sinabi nila. Pero dagdag ko lang, si Kuya Pao kasi napaka parang detail-oriented niya na Kuya Pao, okay ba yun? Parang hindi ka natuwa. Kasi, ganyan lang siya, chill lang siya. Pero masarap rin siyang kasama, katrabaho. Alam namin tahimik siya, pero talagang mabait. And he really wants the best lang for this movie. And si Ate Kim naman, sobrang nabibilib ako sa kanya kasi ang bilis niya mag-switch. Like, tao-tao talaga siya, tapos seryoso na. Tapos mamaya iiyak na pala yung eksena. Oo, grabe, di ba? So parang, oo, so doon ako na pabilib na, wow, galing ni
Hindi, pa sobrang bait ko talaga nilang dalawa. Yan ang nagustuhan ko kay Kim sa pagiging actress niya. Very, hindi ko lang kung saan pupunta yung flexible. Ang galing niya mag-adjust. Yun ang nga sinasabi ko, wag yan, hindi yun. Ang galing niya mag-adjust sa mga eksena kung kailangan maliit o malaki yung galaw, maging loud. Kaya-kaya niyang gawin agad yun ng isang mabilisan. Si Paolo naman, ngayon ko lang siya uli nakatrabaho. At ang napansin ko sa kanya, sa tingin ko sa future, pwede siya maging director. Bagay na bagay siya maging Oh! Assistant director na lang din ako. Pwede. PA ako ha. PA ako. Baka nagulit Front house na lang. Ako yung nagustuhan ko sa'yo. Hello, good evening from Team Power Universe. Wala na media sa Wednesday, no? Kuya Mix.